Rosa, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Liningning, nanaginip kasi ako eh. May mga aswang. May mga aswang na lumusob dito sa baryo. Ano po? Mga aswang? Oo, Iha. Nilusob ng mga aswang ang baryo. Pinatay ng mga aswang ang mga tao rito, Luningning. Wala silang itinira. Bata man, matanda, babae man o lalaki, pinatay nilang lahat. Chang, panaginip lang po yun. Hindi yun totoo. Binabangungot lang po kayo. Pero parang buhay na buhay ang panaginip ko. Parang totoong nangyari. Huwag na po kayong matakot. Kung may aswang man na lumusob sa baryo, akong haharap sa kanila. Ako ang magtatanggol sa mga tao dito. Kinakabahan ako, Luningning. Parang may hindi magandang mangyayari. Chang, wala po kayong dapat ipangamba. Panaginip lang po yun. Kung meron mang hindi magandang mangyayari, nakahanda akong harapin. Ano pa't naging albularya ako ng baryong to, di po ba? Kayang-kaya kong pukusain ang mga aswang na yan. Ewan ko, Iha. Iba ang nararamdaman ko. Mabigat ang dibdib ko at malakas ang kutob ko na may kakaibang mangyayari. Sandali lang mga kaaswang confessions. Bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko lang itanong kung saang channel po kayo nakikinig ngayon. Dahil alam nyo ba, marami na ngayong channel na nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin nyong dito kayo nakikinig sa official channel ng Aswang Confessions. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel na Aswang Confessions. Ako si Luningning, hindi ko tunay na pangalan. Kilala ako dito sa aming baryo bilang isang albularya. Hindi ko na lang sasabihin kung saang lugar sa Pilipinas ako nakatira. Para na rin sa privacy ng mga taong involved sa aking kwentong ibabahagi sa inyo. Iko-confess ko sa iyo, Miss Ligaya, na hindi ako tulad ng ibang dalaga noon na mahilig maglakwatsa at magliwaliw sa buhay. Bilang isang albularya, ang buhay ko ay nakalaan sa panggagamot, pag-orasyon, paggawa ng mga ritual, at pakikiharap sa mga nilalang ng dilim, gaya ng mga aswang. Sabi ng mga matatanda, maswerte daw ang baryo namin dahil andito ko. Kung wala ako, baka matagal nang pinamugaran ng mga aswang at iba pang alagad ng dilim ang lugar. Pero sa kabila ng mga papuri, dama ko ang bigat ng aking tungkulin bilang albularya. Isang umagang maaliwalas ang panahon, habang abala ko sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa harap ng aming bahay, dumating ang isang taong magiging malaking bahagi ng aking buhay, si Tomas. Magandang umaga, Luningning. Eto, may dala akong sariwang isda. Kakahuli ko lang mula sa dagat. Nako, nag-abala ka pa, Tomas. Nahihiya na ako sa'yo. Halos araw-araw mo na lang akong binibigyan ng isda. Ayos lang yun, Luningning. Basta para sa'yo, hindi ako mapapagod magbigay ng kahit ano. At saka, gusto ko ring makita ka na palaging nakangiti. Tulad ngayon. Mukhang maganda na naman ang araw mo, ha? Tama ka. Maganda talagang araw ko ngayon. Dahil may napagaling na naman akong kapitbahay natin. Kanina lang dumating si Aling Cora. Nilagnat daw ng ilang araw ang bunso niya. Pero matapos ko siyang bigyan ng halamang gamot, ayun, gumaan na kagad ang pakiramdam ng bata. Nakakagaan ng loob kapag nakakatulong ako. Kahanga-hanga ka talaga, Luningning. Hindi lang dahil sa galing mong manggamot, kundi dahil may puso ka sa ginagawa mo. Ibang klase ka talaga. Napangiti ako, Miss Ligaya.
Alam ko ang tunay na nararamdaman sa akin ni Tomas. Matagal na niya akong nililigawan at hindi ko rin maitatanggi. May kabutihan siyang hindi ko nakikita sa ibang lalaki. Pero sa kabila ng lahat, palaging una pa rin sa isip ko ang tungkulin ko bilang isang albularya. Hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Alam din naman yun ni Tomas. Kaya matyaga siyang naghihintay. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nangungulit. Tahimik lang niyang ipinapakita ang malasakit at pagmamahal na para bang sinasabi niya na kahit gaano pa katagal siyang maghintay, hindi siya magsasawa hanggat dumating ang araw na handa na ako. Salamat, Tomas. Malaking tulong talaga ito para sa amin ni Tia. Hindi na kasi ako madalas nakakapunta sa pamilihan dahil sa dami ng ginagawa ko. Walang anuman, Luningning. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Lagi akong nandito para sa'yo. Habang kausap ko si Tomas, bigla namang dumating si Dario, ang kababata ko. Kung si Tomas ay lubos na nagtitiwala sa akin bilang albularya, si Dario naman ang kabaliktaran. Puno siya ng pagdududa. Aba, Tomas! Halos araw-araw ka na lang nandito kina Luningning ah. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka pa naman niya sinasagot. Bakit? May problema ba kung palagi akong nandito kina Luningning, Dario? Wala naman, Tomas. Ikaw naman, binibiro lang kita eh. Huwag ka na magalit. Alam ko naman kung gaano mo kamahal ang kababata ko, pero hanggang kailan ka ba maghihintay? Wala siyang ibang ginagawa kundi manggamot at humarap sa mga alagad ng dilim. Mas mahalaga sa kanyang pagiging albularya kaysa sa pag-ibig. Kaya ewan ko na lang kung may patutunguhan pang panliligaw mo. Nakahanda akong maghintay kahit gaano pa katagal. Hindi ko naman minamadali si Luningning kasi alam kong malaki ang tungkulin niya sa baryo. Ang mahalaga, alam niyang nandito ako. Handa siyang alalayan kahit hindi pa niya ako sagutin. Ang pag-ibig, Dario, hindi nasusukat sa bilis ng sagot kundi sa tibay ng paninindigan. Wala ka na namang magawa, Dario? Si Tomas na naman ang pinagdidiskatahan mo. Kung nagpunta ka lang dito para mang-asar, mas mabuti pang umalis ka na. Palagi mo nalang inaasar si Tomas eh. Oh, huwag ka namang magalit sa akin, Luningning. Nagbibiro lang naman ako, di ba? Pero aminin natin, totoo rin naman ang sinasabi ko eh. May aasahan pa ba talaga sa'yo si Tomas? Kung halos buong buhay mo ay gusto mong iukol sa pagiging albularya ng baryong ito. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Sa lahat ng problema, ikaw agad ang tinatawag ng mga tao. Baka dumating ang araw na ikaw naman ang mapahamak sa sobrang pagtulong mo. Kung hindi ako kikilos, sino, Dario? Hindi ko kayang pabayaan ang mga tao sa baryo. Dito ako lumaki at nagkaisip. Para sa akin, hindi lang ito tungkulin. Bahagi na ito ng buhay ko. Oo, may panganib na kaakibat ang pagiging albularya ko. Pero mas natatakot ako makita na walang ginagawa habang nangangailangan ng tulong ang mga tao sa paligid ko. Kung darating man ang araw na mapahamak ako, tatanggapin ko yun. Basta't alam kong nakatulong ako. Pero isipin mo rin ang sarili mo, Luningning. Kung palagi mong uunahin ang mga tao sa baryo, baka dumating ang araw na wala nang matira para sa sarili mong kaligayahan. Hindi ka ba nangangarap na magkaroon din ng sariling pamilya? Ng buhay na palaging nakatali sa hirap at panganib? Oo, mabuti ang tumulong. Pero paano kung dumating ang oras na ikaw ang mangailangan? May tatayo ba para sa'yo? Hindi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob. Baka sa huli, ikaw pa ang masaktan. Naiintindihan ko na nag-aalala ka sa akin, Dario. Pero hindi ko kayang baliwalain ang mga tao sa baryo. Hindi ako magiging masaya kung tatalikuran ko sila para lang sa sarili kong kapakanan.
Kung para sa iba ay sakripisyo ito, para sa akin normal na bahagi na ng buhay ko ang maglingkod. At huwag kang mag-alala. Marunong din akong alagaan ang sarili ko. Huwag mong isipin na habang buhay ko itong pipiliin ng wala akong kaligayahan. Kayang magsabay ng puso at tungkulin kapag panahon na. Tumingin ako kay Tomas matapos kong masabi yun. Nginitian niya ako. Isang ngiti na puno ng pag-unawa. Na para bang sinasabi niyang alam niya ang ibig kong iparating at buong puso niya itong tinatanggap. Mas mabuti pa siguro. Umuwi na muna kayo sa mga bahay ninyo dahil marami pa akong kailangan tapusin. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap, Tomas, ha? At ikaw, Dario, puro ka pagdududa. Huwag mo akong alalahanin. Alam mo kung ginagawa ko. At hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa mga taong umaasa sa akin. Kung hindi ko lang kilala si Dario, inaway ko na siya, Miss Ligaya. Ganun talaga si Dario. Maalaga sa salita, pero puno ng pagdududa. Siguro dahil kahit bata pa kami, sobra siyang maalaga sa akin. Parang nakababatang kapatid ang turing niya sa akin. Dahil nag-iisang anak lang din siya ng mga magulang niya, kaya ganun na lang siya kung mag-alala sa akin. Samantala, kinahapunan, pinatawag ni Mang Isko ang pinuno ng baryo ang mga tao para sa isang pagpupulong. Pag-uusapan daw dito ang tungkol sa mga hayop na bigla na lamang namamatay sa baryo. Kasama ako sa mga dumalo sa nasabing pagpupulong. Mga kasama, hindi na biro ang nangyayari sa ating mga alagang hayop. May 3 kalabaw na natagpo ang wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Sigurado akong hindi ito gawa ng ordinaryong hayop. Kagagawa nito ng mga aswang. Kaya kailangan nating magronda at bantayan ang ating mga alaga para hindi na maulit ang pangyayaring ito. Yan din po ang hinala ko, Mang Isko. Na mga aswang ang umaatake sa mga hayop. Huwag po kayo mag-alala. Gagawa ko ng pangontrang orasyon at protection para sa mga hayop. Para hindi na sila malapitan ng mga halimaw na yan. Kung ganon, ikaw nang bahala, Luningning. Pero magpapalibot pa rin ako ng mga magroronda sa gabi. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Maya-maya, napansin kong nakikinig si Aling Fidela sa likuran namin. Siya ang pinakakilalang tsismosa sa baryo. Sa dami ng mga kwentong ikinakalat niya, sigurado kong sa susunod na araw ay may panibagong tsismis na naman. At hindi nga ako nagkamali. Nako! Hindi kaya si Luningning mismo ang dahilan kung bakit may nangyayaring kababalagan dito sa ating baryo. Aba, masyado na siyang palagi nasasangkot sa mga ganitong pangyayari. Kung tatanungin niyo ako, baka may kinalaman siya sa lahat ng ito. Hoy! Fidela Chismosa! Anong pinagsasabi mo na ang pamangkin ko ang may kinalaman sa mga nangyayaring pagkamatay ng mga hayop dito sa baryo? Baka nakakalimutan mo. Ang pamangkin ko ang albularya rito. Siya ang palaging tumutulong sa mga tao. Kaya paano mo nasabi na siya ang dahilan ng lahat ng ito, Aber? Aba, malay ko! Baka gawa-gawa lang ito ng pamangkin mo para sikat na naman siya sa mga tao rito. Kunwari siya ang nagliligtas at gumagawa ng kabutihan. Pero sa totoo lang, baka siya ang sanhi ng lahat ng gulo at kababalaghan. Hoy! Dahan-dahan ka sa paghuhusga sa pamangkin ko, ha? Baka gusto mong manghiram ng mukha sa aso! Matandang chismosa! Ang pamangkin ko na ang tumutulong sa inyo rito, tapos siya pa ang pag-iisipan mo ng masama! May demonyo talaga ang dila mong babae ka! Aba! Baka ikaw ang aswang na gumagala rito, kaya sinisiraan mo ang pamangkin ko! Hindi ako aswang, ha? Huwag mo akong pagbibintangan. Kaya huwag mong pagbintangan ng pamangkin ko na kung ano-ano.
Bruha ka! Tama na yan. Walang basehan ang pagbibintang mo, Fidela. Mahiya ka naman. Ang pinagbintangan mo pa ay ang pinakamaasahang albularya rito sa baryo. Kung wala si Luningning, paano magagamot ang mga kakaibang karamdaman na dumadapo sa mga tao? Paano na ang baryo kung tuluyang inatake ng mga aswang? Sino ang lalaban sa kanila? Si Luningning lang ang may kakayahan na gawin yun. Kaya matuto ka na lang na magpasalamat imbes na manghusga. Hindi na ako nakisali sa usapan dahil ayokong pumatol sa matandang tsismosa. Pinili ko na lang na manahimik. Mabuti na lang at naroon si Tia Rosa at si Mang Isko na ipinagtanggol ako. Lalo na si Tia na palaging nasa tabi ko. Siya ang palaging nagtatanggol sa akin tuwing pinagdududahan ako ng ibang tao. Wala sa pagpupulong sina Tomas at Dario. Kung naroon sila, siguradong ipinagtanggol din nila ako sa matandang tsismosa. Si Tomas ay muling nangisda sa laot, samantalang si Dario naman ay balita kung may inasikaso sa kabilang baryo. Tayo na, Tia. Umuwi na po tayo. Huwag na natin siyang patulan. Mabuti pa nga. At baka kung ano pa ang magawa ko sa babaeng yan, baka magdilim ang paningin ko at putulin ko ang dila niyan. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad pa uwi mula sa pamilihan. Sinamahan ako ni Tia Rosa. Sa wakas, nakapunta rin kami sa pamilihan. Nahihiya na ako kay Tomas dahil palagi na lang siyang nagbibigay sa akin ng isda na pang-ulam namin ni Tia. Ngunit habang naglalakad kami, biglang may sinabi sa akin si Tia Rosa. Luningning, iha, Bakit po, Tia? May sasabihin po kayo? tandaan mo, hindi lahat ng nilalang na may dugong aswang ay masama. May mga pagkakataon na ang dugo nila ay laban sa kanila. Pero kung dadalhin nila sa tamang landas, kabutihan ang mamamayani sa kanila at hindi ang kasamaan. Huwag mong kalilimutan iyan, iha. Labis akong nagtataka sa sinabi ni Tia, Miss Ligaya. Saan kaya nanggaling ang ideya niyang yun? Bakit po ninyo biglang nasabi yan, Tia? Teka, may kinalaman ba yan sa napanaginipan nyo ng isang araw? Hindi ko natitiyak. Pero may nararamdaman akong kakaiba na paparating. Isang pagsubok na hindi mo pa nararanasan. Maghanda ka, iha. Dahil baka hindi lang ang baryo ang isusugal, kundi pati puso mo. Yan ang nakita ko sa aking tagna. Natigilan ako. Napahinto sa paglalakad. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Tia Rosa. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, Tia. Ano pong ibig niyo sabihin? Basta, iha. Basta. Hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa sinabi niya nang makarating kami sa bahay, kaya hindi ko na rin ulit tinanong pa. Kinagabihan, habang gumagawa ko ng mga gamot mula sa mga halamang tanim ko sa bakuran, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bigla ring umihip ng malakas ang hangin na hindi ko alam kung saan nanggagaling dahil nakasarado naman ang mga bintana nung oras na yun. Para bang may kakaibang mangyayari. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Habang nagtitimpla ako ng kape, bigla na lamang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tia Rosa. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na may paparating na pagsubok? Maya-maya, may kumatok sa pinto. Sino kaya yun? Masyado namang maaga kung may magpapagamot. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Tomas na may daladalang basket ng mga sariwang isda. Magandang umaga, Luningning. Heto, kakahuli ko lang kanina. Para sa inyo ng tiya mo.
Sobra na talaga ito, Tomas, ha? Nung isang araw, may dala ka na ring isda para sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin to araw-araw. Pasensya ka na. Pero hindi ko mapigilan eh. Hayaan mo na lang ako, Luningning. Gusto ko rin naman ang ginagawa kong ito. Napayuko ako. Alam ko kung saan papunta ang mga salita niya. Matagal ko nang nararamdaman ang tapat niyang pagmamahal. Pero palagi ko ring iniisip, karapat dapat ba ako sa pag-ibig niya? Ako na palaging nakaharap sa problema at panganib ng aking pagiging albularya. Sa bawat pag-usal ko ng mga dasal, orasyon at ritual, at sa pakikipaglaban ko sa mga kampo ng dilim, pakiramdam ko ay unti-unti akong nalalayo sa normal na buhay na dapat ay para sa amin. Tomas, hindi mo ba naiisip na delikadong palagi kang nasa tabi ko? Baka malagay sa panganib ang buhay mo. Hindi ko kakayanin kung mangyari yun. Alam ko. Pero hindi ko iniisip ang panganib. Ang iniisip ko, ikaw. Matagal ko nang gustong sabihin ito, Luningning. Mahal kita. Mahal na mahal. Natigilan ako, Miss Ligaya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Diretso at malinaw niyang sinabi ang nasa loob niya. Tomas, alam mo ang buhay ko. Hindi ito gaya ng ibang babae. Hindi ako makapagbibigay ng normal na buhay. Hindi niya hinayaang matapos ko ang sasabihin ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko hinahanap ang normal, Luningning. Ang hinahanap ko ay ikaw. Kung ano meron ka, anong dala mong tungkulin? Handa kong yakapin yun. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Bago pa ako makasagot, nagising na si Tia Rosa. Nang makita niya kami ni Tomas na magkausap, nginitian niya kami na para bang kinikilig siya. Aba, narito pala si Tomas. At mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo ha. Nagdala po si Tomas ng mga isda, Chang. Hay nako, Luningning. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Alam mo, Iha, dapat matuto ka ring tumanggap ng pagmamahal. Hindi palaging tungkulin ang iniisip mo. Chang naman eh. Anong tiyan naman? Totoo nga ang sinasabi ko. Kung ako sa'yo, sagutin mo na si Tomas. Matagal na siyang nanliligaw. At gusto ko siyang makita na kasama mo. Kaya wag mo siyang pakawalan, Iha. Aning Rosa, sinabi ko naman po sa kanya na handa ako maghintay. Sa ngayon, ang nais ko lang po ay maging katuwag niya. Sa ano magagawin niya? Wala po akong pakialam kung mahirap o mapanganib ang tungkulin niya. Basta't hindi ko siya iiwan. Palagi akong nasa tabi niya. Napangiti ako kay Tomas. Walang takot at walang alinlangan ang mga mata niya. Magsasalita pa sana ako nang biglang may kumatok muli sa pinto. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Dario. Halatang may dalang balita. Nabalitaan niyo na ba? May nakita raw si Mang Elias kagabi. Isang kakaibang nilalang na naglalakad papasok sa kakahuyan. Hindi pati akong yun ay aswang o maligno. Talaga, Dario? Malamang yun ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga kabaryo natin. Kailangan ko malaman ng tunay na pakay ng nilalang na yun. Ayan ka na naman eh. Susuluhin mo na naman ang problema. Hayaan mo na yung mga kalalakihan na nagro-ronda rito ang tumugi sa nilalang na yun. Sinabi ko na sa'yo, Dario, bilang albularya ng baryong to, tungkulin kong protekta ng mga tao rito sa baryo laban sa anumang nilalang na nagbabalak ng masama. Huwag ka mag-alala. Handa akong maging katuwag mo sa pagkikipagtuos laban sa alagad ng dilim na nagbabalak manggulo rito sa ating baryo. Ano bang nalalaman mo sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim?
Pangingisda lang naman ang galing mo Tomas. Baka mas mapahamak pa si Luningning kung makikisali ka. Wala akong tiwala sa'yo. Naku, Dario, kahit kailan, napaka mapagduda mo. Basta ako, naniniwala akong kayang ipagtanggol ni Tomas ang pamangkin ko. Tama ba, Tomas? Tama po, Aling Rosa. Hindi ako papayag na may mangyaring masama kay Luningning. Ipagtatanggol ko siya hanggang sa uli. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa mga oras na yun. Ngunit lalo akong humahanga kay Tomas sa bawat salitang binibitawan niya. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Ngunit pinipigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa ako pwedeng umibig sapagkat marami pa akong tungkuling dapat gampanan para sa baryo. Nang makaalis na sina Tomas at Dario, muli akong kinausap ni Tia Rosa. Luningning, hayaan mong si Tomas ang maging katuwang mo sa iyong tungkulin. Mabuti siyang binata at dama ko ang kanyang sinseridad. Pero Chang, paano kung sa pagtulong niya sa akin ay malagay siya sa panganib? Paano kung mapahamak siya dahil sa akin? Hindi ko kakayanin yun, Chang. Bakit? Dahil mahal mo na siya, ano? Huwag mong pigilan ang sarili mong lumigaya, iha. Maaari mong pagsabayin ang pagmamahal at ang tungkulin mo sa baryo. Ewan ko, naguguluhan pa rin ako sa nararamdaman ko, Miss Ligaya. Nangangamba ako na baka madamay si Tomas sa mapanganib na landas na nakakabit sa akin bilang albularya. Lalo na ngayon na may nanggagambalang nilalang sa baryo. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Hindi ko alam kung handa na ba akong ipaglaban ang aking damdamin o kung kailangan ko ba itong isakripiso alang-alang sa kapakanan ng lahat. Kinagabihan, habang abala ako sa pagdarasal at pag-uurason, biglang bumigat ang aking pakiramdam. May kaba akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Ilang sandali pa, may narinig akong kumatok sa pinto. Sino kayang kumakatok sa ganitong oras? Gabing-gabi na. Nang buksan ko ang pinto, isang babae ang bumungad sa akin at bumagsak siya sa lupa. Ay! Sino ka? Anong nangyari sa'yo? Nakita kong sugatan ang katawan ng babae. Hindi ko siya kilala at halatang hindi siya taga dito sa baryo. Pinilit kong buhatin siya papasok sa bahay. Hindi ko na ginising si Tia Rosa upang hindi maabala ang kanyang pagtulog. Nanginginig ang aking mga kamay sa mga sandaling yon, sapagkat tila malubha ang kalagayan ng babae dahil sa mga sugat na natamo niya. Maya-maya, napansin kong malaki ang kanyang tiyan. Buntis siya. Mahina niyang sinabi na sumasakit na ang kanyang tiyan at malapit na siyang manganak. Oh, Diyos ko! Ay, mukhang manganganak ka na! Agad akong kumilos, kumuha ng malinis na tela, nagpainit ng tubig at tinihanda ang lahat ng kailangan. Halos wala ng boses ang babae. Hindi siya nagsasalita, ngunit bawat paghinga niya ay tila humihingi ng tulong. Sa mga sandaling yun, buong lakas kong ginamit ang aking kaalaman upang matulungan siyang mailabas ang sanggol. Napuno ng ungol ng babae ang loob ng bahay, hanggang sa tuluyan ng umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng isang sanggol. Nanganak na siya. Heto ng anak mo. Isang malusog at magandang sanggol. Babae ang iyong anak. Ang akala ko ay maayos na, ngunit ilang sandali lang matapos lumabas ang sanggol, bumigay na ang katawan ng babae. Hindi na siya humihinga. Patay na ang babae. Naiwan sa mga kamay ko ang isang umiiyak na sanggol. Maya-maya, nagising si Tia Rosa at nadatnan niya ang sanggol kasama ang ina nitong pumanaw. Ay, Diyos ko po, Luningning! Saan ang galing ang babaeng yan at ang sanggol na yan? Hindi ko po alam.
May kumatok sa pinto at nang buksan ko, nakita ko ang isang sugatang babae. Manganganak na pala siya. Kaya tinulungan ko siyang isilang ang sanggol. Ngunit pagkatapos niyang manganak, binawiin na rin siya ng buhay. Hindi ko siya kilala at hindi rin siya taga rito sa baryo. Ay, Diyos ko, yan na ang sinasabi ko sa'yo, Luningning. Yan ang pagsubok. Pagsubok nga ito, Chang. Ngayong wala na ang kanyang ina. Ano nang gagawin ko sa sanggol na to? Kawawa naman ang sanggol na ito. Tingnan mo, Luningning. Napakaganda niya. Tulad ng kanyang yumaong ina. Kaya nga po naawa ko sa sanggol. Ano kaya kung dito na muna siya sa atin? Ako nang mag-aalaga sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa'yo, Iha, isa itong mabigat na pagsubok. Hindi lamang ang buong baryo ang nakataya, kundi pati ang puso mo. Ang totoo, hindi ko rin lubos na nauunawaan ang nakita ko sa aking tagna. Ngunit dama ko na malaki ang magiging epekto ng sanggol na ito sa ating buhay. Lalo na sa iyo, Luningning. Nararamdaman ko rin na may madilim na presensya na bumabalot sa sanggol na yan. Kung ano man pong pagsubok ang nakita niyo sa inyong tagna, Chang, napagdesisyonan ko nang tanggapin ito. Kung nakatadhana ang sanggol na ito na maging bahagi ng aking buhay, hindi ko siya tatalikuran. Aalagaan ko ang sanggol at ituturing na akin. Manang-mana ka sa iyong ama. Sa kanya mo nakuha ang pagiging matapang sa pagharap sa kahit na anong pagsubok. Pero, papaano kung may maghanap sa sanggol? Paano kung hanapin siya ng kanyang ama? Kapag may naghanap sa kanya at napatunayan nating silang ama o kamag-anak ng sanggol, ibabalik natin siya sa kanila dahil yun ang nararapat. Habang yakap ko ang sanggol, naramdaman ko ang malamig niyang balat. May kakaiba sa batang ito. Pero hindi ko pa masabi kung ano. Ito na siguro ang sinasabi ni Tia na may madilim na presensya na bumabalot sa sanggol. Kahit ganun, dama ko pa rin na inosente siya at kailangan niya ng kalinga. Kinaumagahan, kumalat na ang balita sa buong baryo. Siyempre, sino ba ang unang nagpakalat kundi si Aling Fidela na tsismosa. Ang nakakainis, gusto pa niyang siraan ako sa harap ng mga tao. Ano bang nangyari doon sa babaeng pinaanak mo, Luningning? Bakit siya namatay? Nako! Hindi kaya nagkamali ka sa pagpaanak sa kanya? Paano ba yan? Namatayan ka na ng pasyente. Abay, para mahirap nang maniwala na isa kang magaling na albularya. Hoy! Tigilan mo na ang paninira sa pamangkin ko. Kung hindi ka titigil, hihilahin kita at puputulin ko ang dila mo. Ay, bakit? Totoo naman, hindi ba? Ay, kung talagang magaling na albularya yung pamangkin mo, hindi lang ang sanggol ang nailigtas niya, pati ang ina. At saka balak yung pang-ampunin ng sanggol na yon. Hindi nyo kilala ang ina? Paano kung may dala siyang sumpa? Dinagdala pa kayo ng sumpa rito sa baryo. At ang sanggol na yon, baka isa rin itong sumpa. Inilalagay mo sa peligro ang buong baryo. Teka, paano mong nalaman na balak naming kupkupin ang sanggol? Nakita ko na may pinapasok na babae ang pamangkin mo sa bahay nyo. Abay, syempre nakiusyuso ako. At doon ko nalaman ang lahat. Mabuti na lang. At madaling makinig sa bintana nyo, ha? Ano? Ay, grabe ang pagiging tsismosa mo, Fidela. Talagang gagawin mo ang lahat. Makakuha lang ng chismis. Ibang klase ka. Aling Fidela, una sa lahat, wala akong kinalaman sa pagkamatay ng babae. Malala na talaga mga sugat sa katawan niya. Pangalawa, hindi sumpa ang sanggol na ipinanganak niya kundi biyaya. At panghuli, siguro wala ka ng pakialam kung pansamantala naming aalagaan ang sanggol. Dahil hindi naman namin alam kung saan siya nagmula o sinong ama at iba pang pamilya niya. Ibabalik naman namin siya ni Tia kapag may naghanap sa kanya.
Tigilan mo ng paninira at pagkakalat ng masasamang salita kay Luningning Fidela. Sobra ng pagiging mapanghusga mo. Sang-ayon ako kay Luningning. Napansamantalang kupkupin nila ang sanggol hanggat walang dumarating na aako rito. Eh, paano kung hindi ordinaryong sanggol ang kinukup-kup ng magtsahe na yan? Paano kung may dala itong kapahamakan o kamalasan? Sa bagay na yon, kailangan natin malaman kung saan nagmula ang ina ng sanggol. At bakit bigla na lang siyang sumulpot sa labas ng bahay ninyo, Luningning? Hindi ko po alam kung saan siya nanggaling o kung anong nangyari sa kanya, Mang Isko. Dahil hindi rin naman niya ito nasabi sa akin. Pagkapanganak niya, binawian na po siya ng buhay. Kung ganon, kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi natin alam kung saan o ano ang pinanggalingan ng sanggol na yon. May posibilidad na may panganib na dala ito sa ating baryo. Kaya't kailangang bantayan natin siya ng mabuti hanggat hindi malinaw ang kanyang pinagmulan. O ay di naniwala ka rin sa akin, Mang Isko. Tama ka. Dapat natin bantayan ang sanggol dahil hindi tayo nakakasiguro kung wala gang masamang dugo na nananalaytay sa kanya. Mang Isko, sa tingin ko ay wala naman tayong dapat na ikabahala dahil si Luningning ang magbabantay sa sanggol. Magtiwala tayo sa kanya. Sa puntong yon, nakita kong nahati ang opinyon ng mga tao sa baryo. May ilang naniniwala na hindi dapat husgahan ng sanggol. Ngunit may iba rin na natatakot na baka may dala itong sumpa o kamalasan. Maya-maya ay nagsalita si Dario. Kitang-kita ko na naman sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba na ligtas alagaan ng sanggol na yan, Luningning? Hindi natin kilala kung sinong mga magulang niya o kung saang lupalop siya nang galing. Baka pagsisihan mong pagkupkup mo sa kanya. Dario, hindi ko basta pwedeng pabayaan lang ang sanggol. Naniniwala ako na ano man ang pinanggalingan niya, wala siyang kasalanan. Kailangan niya ng pag-aalaga at proteksyon. At hindi ko pwedeng ipagwalang bahala yun. Nag-aalala lang ako para sa iyo, Luningning. Kapag mali ang desisyon mo, pwede mo yung ikapahamak. Naiintindihan ko kayo, Dario. Naiintindihan ko rin kayong lahat. Nangangamba kayo na baka may dalang kapahamakan ng sanggol. Pero titiyakin ko sa inyo na kung totoo man ang hinala ninyo, ako ang mananagot sa anumang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko rin ang sanggol kung may kakaiba sa kanya. Tiwala naman sa akin si Mang Isko kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinahapunan, dumating si Apolinario, isa ring albularyo na nagmula sa kabilang baryo. Matagal ko na rin siyang kilala. Siya ang karibal ko noon sa panggagamot, paggawa ng mga orasyon, dasal, ritual, at pagpugsa sa mga nilalang ng dilim. Dati siyang nakatira sa baryo. Ngunit lumipat na sila ng kanyang pamilya sa mas malaking bahay sa kabilang baryo. Umalis siya noon dahil ayaw na niyang makipagkumpetensya sa akin. Pero bakit bumalik pa siya? Dinayo pa niya ako sa aming bahay upang personal akong makausap. Sa mga oras na yon, ako lamang ang nasa bahay. Wala si Tia Rosa. Narinig ko ang balita, Luningning. May kinukupkup ka raw na sanggol na anak ng isang dayo. Totoo ba ang nasagap kong balita? Oo, Apolinario. Tamang narinig mong balita. Pero bakit ka bumalik dito sa baryo? Hindi ba't doon na kayo naninirahan ng iyong pamilya sa kabilang baryo? Bumalik ako rito sa baryo para personal ka makausap. Nanaginip ako kagabi. Nakita ko sa aking panaginip na may kinupkup kang sanggol na ipinanganak ng isang babae na pumanaw na. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, Miss Ligaya. Bakit niya nakita sa panaginip ang pagsilang ng sanggol at ang pagkupkup ko dito? Paano nangyari yun? Dahil hindi ordinaryong sanggol ang kinupkup mo. Luningning, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagbubula sa kanya. Kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal. Luningning,
Baka anak ng aswang kinupkup mo. Nasaan ang sanggol? Gusto ko makita. Ano? Pwede ba, Apolinario? Huwag kang basta magbintang. Sanggol pa lang siya, wala pang kamuwang-muwang. Paano ka nakasisiguro na aswang ang mga magulang ng sanggol? Kung ganyan ang iniisip mo, hindi ko maaaring ipakita sa iyong sanggol. Kilala mo ako, Luningning. Alam mo ang kakayahan ko bilang albularyo. Hindi pa ba naikwento sa'yo ni Aling Rosa ang nakita niya sa kanyang tagna? Pati ba yung nakita ni Tia sa kanyang tagna, alam mo rin? Sinabi niya sa akin na may pagsubok akong haharapin na may kinalaman sa pagdating ng sanggol sa buhay ko. Ngunit nakahanda akong harapin ang anumang pagsubok o panganib na kaakibat nito kung kinakailangan. Ramdam ko na hindi basta aswang ang lahing pinanggalingan ng sanggol. Isa itong napakalakas na aswang. Kapag lumaki ang sanggol, magiging malaking banta siya sa buong baryo. Kaya, kung ako sa'yo, inispatsa mo na ang sanggol habang maaga pa. Naramdaman kong kumulo ang dugo ko sa sinabi ni Apolinario. Ano man ang sabihin niya, hindi ko kayang idispatsa ang sanggol. Hindi! Hindi ko gagawin ang gusto mong mangyari. Hindi ko ididispatch ang sanggol. Ang sabi nga ni Tia Rosa, hindi lahat ng nilalang na may dugong aswang ay masama. May mga pagkakataon ang dugo nila ay laban sa kanila. Pero kung dadalin sila sa tamang landas, pabutihin ang mamamayani sa kanila at hindi ang kasamaan. Kung yan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, binalaan na kita. Huwag mo sana pagsisihan ang desisyon mong yan. Aalis na ako, ngunit babalik ako kapag muli kong naramdaman ang panganib dito sa baryo. Nang umalis si Apolinario, dumating naman si Tomas na may dalang balita. Mabuti naman at naabutan kita rito, Luningning. Kailan ba ng sanggol ang nandito? Nasaan si Aling Rosa? Bakit ganyan at hindi maipintang mukha mo? May problema na naman ba? Oo, kami lang ang nandito. Natutulog ang sanggol sa kwarto ko. Si Chang naman, wala, may pinuntan siya sa bayan kasama ang mga kumari niya. Ano? Ganito na lang. Kapag bumalik ang tiyahin mo, huwag mo muna siyang papalabasin ng bahay. Ha? Bakit? Ano ba kasing nangyari? May pinatay na naman kagabi ang aswang. Matandang babae ang biktima. Ang nanay ni Adela, nakapitbahay namin. Natagpuan ang bangkay niya. Malapit sa kakahuyan. Wakwak ang tiyan. At nawawala ang mga laman loob. Kagagawin niyo ng aswang. Nakakaalarma na, Luningning. Hindi lang mga hayop ang binibiktima niya. Ang problema, kahit anong gawin ng mga nagro-ronda, hindi nila matugis ang aswang. Akala ko ba, nagawan mo na ito ng paraan? Ano? Ay, Diyos ko. May nabiktima na naman ang alagad ng dilim. Imposible. Gumawa na ako ng mabisang orasyon para hindi makapasok sa baryo ang sino mang nilalang ng dilim na nanggagambala rito. Paano siya nakalusot? Hindi kaya tamang sinabi ni Apolinario? Apolinario? Nakausap mo siya? Oo. Nagpunta siya dito kanina. Kaalis niya lang. Bakit siya naparito? Anong kailangan niya? Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi niya sa akin na napaniginipan niya daw ang pagkupkup ko sa sanggol. Ayon pa sa kanya, ang sanggol daw ay hindi ordinaryong tao. Isa raw itong aswang. At ang payo niya, i-dispatch akong sanggol. Ano? Sinabi niya yon? Pero kilala mo si Apolinario. Isa rin siyang mahusay na albularyo. At kapag nagsabi siya ng isang bagay, siguradong may pinaghahugutan. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang kanyang mga babala. Luningning, baka nga may katotohanan ng sinabi niya tungkol sa sanggol. Lalo na't hindi natin alam kung saan talaga siya nagmula. Pero wala namang solidong ebidensya na may kasamang dugo na nananalaytay sa sanggol. Isa lang siyang walang kamuwang-muwang na nilalang
Hindi ko siya kayang i-dispatch nang wala namang matibay na kasiguraduhan. Napapanganib nga siya. Hanggat nasa akin siya, poprotektahan ko siya. Gagawin ko ang aking makakaya upang mapangalagaan siya. Hindi ko hahayaang ang pangamba o haka-haka ang magdidikta sa kanyang kapalaran. Ano ang plano mo sa kanya, Luningning? Ano ang plano mo sa sanggol? Aalagaan ko siya. Kahit ano pang pinanggalingan niya. Kahit ano pang pinagmulan niya. Hindi ko kayang talikuran ng isang inosenteng buhay. Kung ganon, kasama mo ako sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ko hayaang mag-isa kang humarap sa mga pagsubok na yan. Kung tunay ng panganib ang dala ng sanggol, haharapin natin ito na magkasama. Sa sandaling yon, gumaan ang loob ko. Hindi ako nag-iisa. Kahit may panganib, may kasama ako na handang lumaban. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing na natutulog na ang sanggol, nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa paligid. Para bang may mga matang nakatingin mula sa kung saan. Dumungaw ako sa bintana at nasilayan ang bilog na buwan. Bigla akong kinilabutan nang humampas ang malakas na hangin na tumagos hanggang sa aking balat. Tila hindi maganda ang ihip ng hangin. Mabigat. Parang may kakaiba na namang mangyayari. At saka, bakit ganito ang pakiramdam ko? Para bang kanina pang may nakamasid sa akin. Kung sino ka mang kampo ng dilim, hindi ka makakalapit dito. Hindi mo kailanman malalapitan ng sanggol kung yan ang balak mo. Yun lang at agad kong isinarado yung bintana. Nagsagawa ulit ako ng pangontrang orasyon upang walang anumang nilalang ng dilim na makapasok sa baryo. Sa pagkakataong yun, sinigurado ko na hindi ako sasablay. Walang tao o hayop man ang mabibiktima ng mga aswang. Kinabukasan, wala nga akong narinig na balita na may namatay o nabiktima sa baryo. Ibig sabihin, nagtagumpay ako sa ginawa kong pangontrang orasyon. Naisip ko rin sa araw na yon na ilabas ang sanggol upang maarawan. Ngunit muli kong napansin si Aling Fidela na dumaan sa tapat ng aming bahay. Kasama ang isa naming kapitbahay. Ayan na ang albularya! May bit-bit daw na sanggol na sinapian ng demonyo! Nako, Diyos ko, paano kung totoo yun? Delikado ang sanggol na yan para sa ating mga taga-baryo! Pinili kong wag na lang pansinin ang sinabi ng tsismosang si Aling Fidela sa kasama niya. Hindi ko pwedeng ipakita na tinatablan ako sa mga pinagsasasabi niya. Sa inis ko, pumasok kami ng sanggol sa loob ng bahay at padabog na sinarado ang pinto. Hindi ko namalaya na narinig pala ni Tia Rosa ang kalabog. Oh, bakit padamog mong isinara ang pinto? Si Aling Fidela, ang tsismosa. Nagkakalat na naman ng kung ano-anong chismis na kayo siya delikado rin itong sanggol sa mga taga-baryo. Nakakabwisit. Hindi ko na pinatulan. Pumasok na lang kami sa loob. Ano? Ang tismosa na yon? Nako, swerte niya. At wala ako sa labas kundi ay hinila ko na ang dila niya. Huwag mo na lang siyang pansinin, Luningning. Mas marami ang nagtitiwala sa'yo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Tama si Tia. Kung magpapadala ako sa mga sinasabi ni Aling Fidela, ako lang ang lalabas na talunan. Kaya mula noon, kapag naririnig kong nagchichismis siya tungkol sa akin at sa sanggol sa mga kapitbahay, hindi ko na siya pinapansin. Pasok sa tenga, labas sa kabila. Isang gabi, habang sinusubukan namin ni Tia na patulugin ang sanggol, nagulat kami nang marinig namin ang kanyang kakaibang pag-iyak. Hindi siya umiiyak tulad ng ibang sanggol. Ang iyak niya ay mahaba, matinis at nakakapangilabot.
Jam, bakit ibang iyak niya? Hindi normal. Oo. Nakakatakot ang kanyang pag-iyak. Hindi nga siya ordinaryong sanggol. Kakaiba siya. Tama ang aking tagnak. May dilim na nakapalibot sa sanggol na yan. Pero huwag kang matakot. May pag-asa pa rin na mabago ang nakatadhana sa kanya. Kung lalaki siyang may gabay at pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, baka hindi siya matulad sa kanyang madilim na pinagmulan. Yan na lang din ang iniisip ko sa ngayon, Chang. Na mabigyan siya ng tamang gabay at pagmamahal para lumaki siyang mabuting tao. Pero kinakabahan ako na baka dumating ang araw na bawiin siya ng kadiliman at tuluyang mapunta sa kasamaan. Nasa ganong tagpo kami nang marinig namin ang boses ni Dario na sumisigaw sa labas ng bahay. Luningning! Luningning! Si Dario yun Ano naman kayang nangyari? Nang buksan ko ang pinto, nadatnan kong humahango si Dario at hindi maipinta ang kanyang mukha. Luningning! May dapat kang malaman! Ano na naman ang nangyari, Dario? Narinig kong pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin ang sanggol na kinupkup mo. May mga naniniwala kay Aling Fidela na may sumpa raw at anak ng halimawang sanggol. Ano? Totoo ba yan, Dario? Naniniwala sila sa impaktang chismosa na yon? Opo, Aling Rosa. Mukhang nakukumbinsin na ng matandang yun ang mga taga-baryo. Narinig ko pa na gagawa raw sila ng paraan para i-dispatcha ang sanggol. Isasangguni raw nila ito kay Mang Isko. Hayaan mo sila, Dario. Haka-haka lang naman ang lahat ng yan Kahit anong gawin nila, hindi nila malalapitan ng sanggol hanggat narito kami ni Tia. Paano kung totoo nga na anak ng halimaw ang sanggol na yan? Luningning, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ang buong baryo. Ayan ka na naman sa pagiging mapagduda, Dario. Pero kung totoo man na anak ng halimaw ang sanggol na to, tatanggapin ko pa rin siya. Wala naman siyang ginawang masama. Gagabayan ko siya para maging mabuting tao at hindi maging halimaw. Tama si Luningning. Magtutulungan kami upang siya'y lumaking may takot sa Diyos at mabuting asal. Hindi namin siya hahayaang maging aswang. Natahimik si Dario. Kita ko pa rin sa mga mata niya ang pagdududa. Siya na yata ang taong kahit anong paliwanag ang sabihin mo, palaging may bahid ng takot at alinlangan sa puso. Napabuntong hininga na lang ako. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong balang araw ay makikita rin niya ang katotohanan na hindi lahat ng ipinanganak sa dilim ay mananatili sa kadiliman, lalo na kung may nagmamahal at naggagabay sa liwanag. Maya-maya, nagulat kaming tatlo nang may kumatok muli sa pinto. Akala ko si Tomas. Ngunit pagbukas ko, laking gulat namin nang bumungad si Apolinario. Nagbalik siya. Pati ikaw ay nandito. Bakit ka nagbalik? Apolinario? Anong ginagawa mo rito? Sa kabilang baryo ka na nakatira, di ba? Nagbalik ka na pala rito. At nakausap mo na ang pamangkin ko. Nagkausap na ba kayo Luningning? Saka ko na po ikukwento sa inyo, Chang. Bakit ka nga ba nagbalik dito, Apolinario? May nakita na naman ako sa aking panaginip. Ang sanggol. Pilit siyang babawiin ng dilim. At kapag tuluyan siyang nakuha nito, malagim na kapalaran ang maaaring sapitin ng mga tao sa baryong ito. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Alam mo yan. Alam mo rin kung ano ang aking kakayahan bilang isang albularya. Kung seryoso ka talaga na protektahan ang sanggol, baka oras na rin para magtulungan tayo. Hindi ko rin gusto mapahamak ang baryo. Dito ako lumaki at nagkaisip. Napamahal na rin sa akin ang mga tao rito. Kahit sa kabilang baryo na kami nakatira ng aking pamilya, nananatili pa rin sa aking puso ang mga magagandang alaala sa baryong ito.
Nabigla ako. Hindi ko inaasahan na magmumula yon kay Apolinario. Matagal nang may kompetisyon sa pagitan naming dalawa. Ngunit tama siya. Sa pagkakataong ito, kailangan naming magkaisa. Nang gabing yon ay nagkasundo kami ni Apolinario na magtutulungan kami upang hindi makuha ng mga nilalang ng dilim ang sanggol. Sinabi niya na palagi siyang nakabantay sa anumang oras. Lumipas pa ang ilang araw at may napansin na naman akong kakaiba sa sanggol. Ang isang normal na sanggol, ilang taon bago matutong gumapang. Ngunit ang kinupkup kong sanggol, wala pang 3 buwan ay nakakagapang na sa sahig na mag-isa. Isang umaga, habang pinapalitan ko siya ng lampin, napansin ko ang kanyang mga kuko. Mahahaba ang mga ito. At nang umiti siya, nakita ko na meron siyang mga ngipin. Ngunit hindi yun ngipin ng isang sanggol, kundi matutulis na parang sa mababangis na hayop. Napasinghap ako. Lumalabas na mga senyales. Pinakalma ko ang aking sarili, Miss Ligaya. Kahit anong pagtatago ang gawin ko, hindi magtatagal ay mapapansin ito ng ibang tao. Agad kong pinakita kay Tia Rosa ang mga pagbabagong nangyari sa sanggol. Chang, tingnan mo. Humahaba ang mga kuko niya. At mga ngipin niya'y matutulis. Totoo ka. Hindi normal ang sanggol. Isa siyang aswang, Luningning. At hindi basta aswang, kundi isang makapangyarihang uri ng aswang. Ngayon na may mga senyales ng pagiging aswang niya. Baka matakot ang mga tao sa kanya. Siguradong huhusgahan na naman siya ng mga mapanghusga. Tulad ng tsismosa na sing Aling Fidela. Hindi na muna natin siya ilalabas ng bahay, Luningning, para maikubli natin siya sa mga tao. Ngunit hanggang kailan natin siya maitatago, Chang? Mabuti na lang at walang kababalaghan na nangyayari ngayon sa baryo. Dahil sa pangontrang orasyon na ginawa ko, walang aswang na gumagala. Pero kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa sanggol, siguradong siya ang pagbubunto na ng galit nila. Niyakap ako ni Tia Rosa. Sa gitna ng takot ko, isa siya sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Kinahapunan, dumating si Tomas na may dala na namang mga isda at gulay. Napansin din niya ang kakaibang itsura ng sanggol. Ringning, bakit may ngipin na agad ang sanggol? 3 buwan pa lang yan, di ba? Tignan mo, matutulis sa mga ngipin niya. Parang mga pangil. Napansin ko rin yan, Tomas. Hindi lang yan. Ang mga kuko niya ay mahahaba at matutulis din. At napakabilis ng kanyang paglaki. Hindi ordinaryong sanggol yan, Luningning. Mukhang may lahing aswang siya. Pero, huwag ka mag-alala. Walang ibang makakaalam ng totoo niyang pagkatao. Naniniwala ko na may kabutihan sa puso niya kapag lumaki na siya. Hinawakan niya ang kamay ko, kaya nakaramdam ako ng kapanatagan. Kahit papano, gumaan ang loob ko. Maya-maya, dumating naman si Dario at agad niyang napansin ang sanggol. Bakit mahabang mga kuko ng sanggol? Hindi yan normal, Luningning. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Hindi mo na ito kayang itago, Luningning. Halatang hindi normal ang sanggol na yan. Maaari yang magdala ng panganib dito sa baryo. Huwag mo nang dagdagan ng problema, Dario. Huwag na huwag mo itong sasabihin sa iba. Hindi nyo ba nakikita na delikado ang sanggol na yan? Tingnan ninyo. Kitang-kitang pagkakaiba niya sa ibang sanggol. Bukod sa mahahaba niyang mga kuko, matutulis din ang mga ngipin niya. Parang mga pangil. Walang normal na sanggol na ganyan. Paano kung isang araw, atakihin niyang mga tao rito sa baryo? Wala akong pakialam, Dario. Basta wag mong pakikialaman ang desisyon ko. Walang dapat makaalam tungkol sa sanggol. Naiintindihan mo ba? Narinig mo ba sinabi ni Luningning? Mabuti pa umalis ka na, Dario. Hindi ka nakakatulong eh. Kababata ka ni Luningning. Dapat naiintindihan mo.
na minsan may mga bagay na kailangan itago para sa kapakanan ng lahat. Kung ipagpapatuloy mo ang ugali mong yan, mas lalong malalagay sa panganib ang baryo. Kaya pakinggan mo lang si Luningning. Pwede ba yun, Dario? Naramdaman kong lalong uminit ang tensyon, Miss Ligaya. Napatingin ako sa sanggol. Tahimik lang itong nakatitig sa amin gamit ang mga matang matalim na para bang nakakabasa ng kaluluwa. Ilang minuto ang lumipas, may pamilyar na boses kaming narinig sa labas. Luningning! Luningning! Si Mang Isko. Nasa labas si Mang Isko. Anong gagawin natin? Ako ang haharap sa kanya. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin si Mang Isko kasama ang 2 tanod. Mang Isko, bakit kayo na parito? Magandang hapon, Luningning, Aling Rosa. Oh, kay narito rin pala kayo, Tomas at Dario. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ang dahilan ng pagpunta ko rito ay may gusto lamang akong linawin. Totoo bang nabalitaan ko na may kakaiba sa sanggol na kinupkup mo, Luningning? Ano? Sinong nagsabi niyan sa inyo, Mang Isko? Sino pa ba? Di si Aling Fidela. Narinig daw niya na pinag-uusapan ninyo na kakaiba ang sanggol, na may mahabang kuko at matutulis ng ngipin nito. Totoo ba yun? Paanong nilaman ni Aling Fidela? Matinik talaga ang babaeng yon. Basta sa chismis, madiskarte siya. Narinig daw nila ni Aling Flor ang usapan ninyo dito sa bahay ninyo. Kilala ko si Flor. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya nagpunta ako rito para kumpirmahin sa iyo ang balitang nakarating sa akin. Nagkatinginan kami ni Tia, ni Tomas at ni Dario. Nang mapadako ang mga mata ko sa bintana, nakita kong nakabukas ito. Malamang doon sumagap ng chismis si Aling Fidela. Sa sandaling yun, parang gusto kong pumatay ng tao sa sobrang galit. Mang Isko, huwag kayo basta makikinig sa chismis. Lalo na sa matandang yun. Walang ginagawang masama ang sanggol para husgahin nyo. Ayoko sanang maniwala kay Fidela. Pero hindi kaya magsinungaling ni Flor. Ako pa rin ang pinuno ng baryo. Responsibilidad ko ang kaligtasan ng lahat. Kung mapanganib ang sanggol na yan, hindi ako magdadalawang isip na kumilos. Mang Isko, wag po kayong padalos-dalos. Alam niyo naman na si Aling Fidela ang dakilang chismosa ng baryo. At siguradong nahawan na rin ito si Aling Flor. Lalo na at palagi silang magkasama. Naimpluwensya lang ni Aling Fidela si Aling Flor. Sasagot pa sana si Mang Isko nang bigla siyang napatingin sa sanggol. Napailing siya nang makita ang itsura nito. Kita ko sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat. Totoo nga. Hindi normal ang sanggol. May basihan ang sinasabi ni Aling Fidela. Pero Mang Isko, inosente ang sanggol. Oo, inaamin namin na may kakaiba nga sa kanya. Ngunit wala siyang ginagawang masama. Hindi pa niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isa lang siyang bata at nakahandang gawin ng pamangking ko ang lahat ng makakaya niya para maprotektahan lang ang sanggol. Narinig yung sinabi ni Tia? Gagawin ko ang lahat, maprotektahan lang ang kaawa-awang sanggol na ito. Kahit pa magalit kayo sa akin, hindi ko pababayaan ang sanggol. Wala siyang kasalanan sa mundong to. At hindi ko hahayaang pagdudahan siya ng mga taong takot lang sa hindi nila nauunawaan. Ganito. Palalampasin ko ito. Kakalimutan ko ang nakita ko. Ilang linggo na rin naman na walang nanggagambalang aswang dito sa baryo dahil sa ginawa mong pangontra. Pero kapag dumating ang oras na manganib ang baryo dahil sa sanggol na yan,
pananagutan mo ito? Nagkakaintindihan ba tayo, Luningning? Nakahanda po ako sa anumang pwedeng mangyari, Mang Isko. Pero kung maaari, huwag niyo muna itong ipagsasabi sa iba. Nakikiusap po ako. Sa amin walang problema. Si Fidela ang problema. Siya ang nagpapakalat ng balita. Hanggang chismis lang naman na matandang yun. Wala siyang lakas ng loob na sumugod dito at magreklamo. Subukan lang niya. At manghihiram talaga siya ng mukha sa aso. Mabuti na lang at napapayag namin si Mang Isko na ilihim ang natuklasan niya tungkol sa sanggol. Kaya kahit papano, napanatag ako. Kinagabihan, muli akong kinausap ni Tia Rosa. Mas lalo pang lumalaki ang pagsubok, Luningning. Hindi mo na matatakasan ang pinagmulan ng sanggol. Ikaw ang susi sa kung saan siya hahanto. Kaya ko ba talagang baguhin ang kanyang kapalaran, Chang? Oo, Iha, kaya mo. Pero hindi magiging madali. Darating ang panahon, pipili siya. Kung susunod ba siya sa dilim o sa liwanag. Ang magagawa mo lang, ipakita sa kanya ang tamang daan. Napatingin ako sa sanggol. Tahimik siyang nakatingin sa akin. At sa kislap ng kanyang mga mata, parang may itinatagong hiwaga. Sa isip ko, hindi ko na siya kayang pakawalan. Napamahal na ako sa kanya. Parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ang isang mainit na damdamin ng pagmamahal at pangangalaga. Alam ko na sa bawat hakbang at bawat aral na maibibigay ko sa kanya, unti-unti rin siyang mahuhubog bilang isang mas mabuting tao. Kinabukasan, si Apolinario naman ang pumunta sa bahay namin upang makita ang sanggol. Nagpunta ako upang makita ang sanggol. Naramdaman ko na may nangyayaring kakaiba sa kanya. Tamang pakiramdam mo. Heto ang sanggol. Pagmasdan mo siya, Apolinario. Sinubukan ko ng putulan siya ng mga kuko. Pero pagkalipas lamang ng isang araw, mahaba na naman ang mga ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang sanggol. Oo nga, ang mga kuko niya ay mahaba at ang mga ngipin niya ay matutulis na parang mabangis na hayop. Hindi na ako magtataka. Totoo nga, anak siya ng nilalang ng dilim. Kapag dumating ang oras na lumabas ang tunay niyang anyo, kailangan maganda ka, Luningning. Nakahanda ako, Apolinario. Kung dumating man ang araw na tuluyang magbago ang kanyang anyo at maging isang nakakatakot at makapangyarihang halimaw, sisiguraduhin kong hindi siya mananakit sa kahit sino man. Hindi siya magiging banta sa sino man. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung anong lahi ng aswang siya nabibilang. Isa ka mahusay na albularya, Luningning. Kaya, kayang-kaya mo malaman ng tungkol dyan. Gamitin mo ang mga orasyon at ritual na iyong nalalaman. Oo nga, no? Bakit hindi ko naisip yun? Maaari nga palang malaman yun sa pamamagitan ng isang malakas na orasyon o ritual. Sige, maraming salamat sa payo, Apolinario. Kinagabihan, naghanda ako para magsagawa ng isang ritual. Hindi ko matiis. Kailangan kong malaman ang totoong pinanggalingan ng sanggol. Inilabas ko ang mga gagamitin ko para sa ritual. Banig, mga kandila, palayok na may tubig, asin, dahon ng sambong, at mga lumang aklat ng orasyon na minana ko pa sa aking mga yumaong magulang na mga albularyo din. Habang naghahanda ako, napansin ni Tia Rosa ang aking ginagawa. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Iha? Baka hindi mo kayanin ang matutuklasan mo. Kailangan ko malaman ang pinagmulan niya, Chang. Kung sino siya, kung anong klaseng aswang siya. Kung ganon, ikaw ang bahala. Ihanda mo lang ang sarili mo sa malalaman mo.
Sinindihan ko ang mga kandila at itinulos ang mga ito sa bawat sulok ng banig na inilatag ko sa sahig. Nilagay ko ang palayok na may tubig sa gilid. Pagkatapos, inihiga ko sa gitna ng banig ang sanggol. Sa paligid niya, nagsaboy ako ng asin at naglagay ng mga dahon ng sambong. Huminga ako ng malalim at nagsimulang bigkasin ang isang makapangyarihang dasal. Habang inuusal ko ang mga salitang nakasulat sa lumang aklat, nagsimulang umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Pumapalag ang apoy ng mga kandila at ang tubig sa palayok ay kumulo kahit walang apoy sa ilalim. Nang silipin ko ang tubig sa loob ng palayok, nanlaki ang aking mga mata. Unti-unting lumitaw ang isang imahe at biglang maiksenang pumasok sa aking isipan. Doon ko nakita ang isang nilalang na may mapupulang mga mata at matatalim na pangil. Malaki ang mga mata nito at nababalutan ng makakapal na balahibo ang buong katawan. Nakita ko rin sa aking isipan ng isang babaeng buntis na tumatakbo sa kakahuyan. Hinahabol siya ng nilalang na ito at nang maabutan, walang awa siyang pinagkakalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit kahit hirap at labis na nasasaktan, pilit pa rin niyang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang tiyan. Maya-maya, nakahanap ng pagkakataon ng babae upang makatakas sa halimaw, ang ina ng sanggol na aking kinupkop. Sa mga larawang nakita ko, alam ko na ngayon kung saan nagmula ang sanggol. Alam ko na kung saan o ano ang pinanggalingan ng sanggol, Chang. Ano, Luningning? Ano ang pinanggalingan niya? Ang babaeng pinaanak ko, ang ina ng sanggol, nakita ko siya. Isa siyang ordinaryong tao na hinahabol ang isang malakas na uri ng aswang na tinatawag na ragkawan. Ang lahi ng mga aswang na isinumpa. Ang halimaw na yun, siya ang ama ng sanggol na ito. Ano? Talaga ba, Luningning? Opo, Chang. Nakita ko kung paanong tinangkang itakas ng babae ang kanilang anak. Ayaw niyang maging halimaw din ng bata, kaya pilit niyang inilayo ito sa amang aswang. Mabuti na lamang at nagawa niyang maitakas ang sanggol. Kahit sugatan at halos mawala na ng malay dahil sa mga kalmot ng halimaw na yun. Hanggang sa wakas, nakalabas siya ng kakahuyan. At ang unang bahay na nakita niya, ang bahay natin. Kaya dito siya humingi ng tulong. Tama ang aking tagna. Madilim ang kanyang pinagmulan. Isang malakas na uri ng aswang ang kanyang lahi. Kapag nalaman ito ng mga tao, siguradong gugustuhin nilang itaboy o idispatsa ang sanggol. Yan ang hindi ko kailanman papayagan, Chang. Haharapin muna nila ako bago nila malapitan ng sanggol. Ngunit isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa buong baryo Misligaya. Nakarinig kami ni Tia ng malalakas na pag-angil mula sa labas ng bahay. Naririnig mo bang pag-angil na yon? Luningning, mga aswang ang mga yon. Malakas ang kutob ko na may pakay ang mga yon. Ay Diyos ko, nagkakatotoo na ang panaginip ko. Lumulusob na ang mga aswang. Opo, Chang. Naririnig ko sila. Alam ko na rin kung bakit sila nandito. Nararamdaman ko na ipinadala sila rito ng ama ng sanggol para kunin siya sa atin. Hindi ko hahayaang makalapit sila sa bahay natin. Ilang saglit pa, nakarinig kami ng sunod-sunod na kalabog sa bubong at malakas na paghampas ng pinto. Kumuha ako ng buntot pagi at ilang ulit ko itong inihampas sa hangin. Maya-maya, narinig ko ang mga pag-angil ng mga aswang sa labas. Tila ba nasasaktan sila. Kung ang sanggol ang pakay ninyo, hindi niyo siya makukuha. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko! Maya-maya, tumigil ang mga kalampag. Naramdaman kong wala na sila sa labas ng bahay. Ngunit narinig naming may mga sigawan sa malayo. Ang mga tao sa baryo ang pinagdiskitahan nila. Maya-maya, narinig namin ang boses ni na Tomas, Dario at Apolinario sa labas.
Aling Rosa! Sinasalakay ng mga aswang ang baryo! Luningning, kumusta kayo? Nandyan ba kayo? Nandito na sila. Gusto nilang kunin ang sanggol. Luningning, gusto siyang bawiin ang kanyang amang aswang. Nandito sila kanina. Itinaboy ko sila gamit ng buntot pagi. Hindi ko akalaing ang mga tao sa baryo naman ang guguluhin nila. Kumusta kayo? Kumusta yung sanggol? May nasaktan ba sa inyo? Nasaktan ka ba, Luningning? Ayos lang kami, Tomas. Huwag mo kaming alalahanin. Kailangan mong protektahan ang buong baryo, Iha. Alam ko po, Chang. Kayo na po muna ang bahala sa sanggol. Iligtas mo muna ang baryo mula sa mga halimaw na yon. Huwag kayong lalabas ng bahay. Gagawa ko ng pananggalang na orasyon upang hindi sila makapasok sa loob. Tutulong din ako sa pagpapalaya sa mga aswang na yan. Ako rin, tutulong din ako. Ako rin. Ipagtatanggol ko ang mga kasama natin. Pagkatapos kong maisagawa ang pananggalang sa bahay namin, agad kaming sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Pagdating namin doon, nakita naming nagkakagulo na ang iba't ibang taga-baryo dahil sa pagsalakay ng mga halimaw. Tama ang kutob ko. Mga aswang na ragkawan ang umaatake sa baryo. Magsasagawa ko ng orasyon para mapaalis sila. Sinimula ni Apolinario na bigkasin ang kanyang orasyon. Sa liwanag ng buwan, tinatawag ko ang kapangyarihan ng aking mga ninuno. Paalisin ang mga nilalang ng dilim. Sa liwanag ng buwan, tinatawag ko ang kapangyarihan ng aking mga ninuno. Paalisin ang mga nilalang ng dilim. Sa liwanag ng buwan, tinatawag ko ang kapangyarihan ng aking mga ninuno. Paalisin ang mga nilalang ng dilim. Habang ginagawa niya yon, narinig ko ang malakas na pagsigaw ng mga aswang na tila nasasaktan o nahihirapan. Ako naman ay may bitbit na buntot pagi. Bawat aswang na nagtatangkang sumugod sa akin ay hinahampas ko ng buntot pagi. Sina Tomas at Dario naman ay nakipagtuos din sa mga aswang gamit ang kanilang mga itak. Lumayong ka sa kahanan, Dario. May aswang na papasugod sa'yo. Ikaw din, Tomas. May aswang sa likuran mo. Hindi uubra sa akin ang aswang na yan. Ito sa'yo, ha? Kung sa'yo hindi uobra, mas lalo na sa akin. Pinapahanga mo ako, Tomas. Magaling ka makipaglaban. Kaya mapapanatag na ako kapag sinagot ka ni Luningning. Mabuti naman at sinabi mo yan, Dario. Akala ko ipagdududahan mo na naman ang pag-ibig ko kay Luningning. Kaya ko siyang ipagtanggol, kahit ngayon. Pero mukhang hindi niya na kinakailangan ng tulong ko. O ng kahit sino man sa atin. Tignan mo, isang hampas lang niya ng buntot pagi sa mga aswang. Tumitiklop ang mga iyon. Pero wala ka bang napapansin, Tomas? Parang hindi na uubos ang mga aswang. Mas marami sila kaysa sa inaasahan. Sa pagkakataong yun, nakita ko ang pagtutulungan ni na Tomas at Dario. Alam kong natatakot din sila. Ngunit nilalabanan nila ang takot upang mailigtas ang baryo. Maya-maya, nakita naming paparating si Aling Fidela. Mang Isko, kasama ang ilang mga taga-baryo. Kita nyo na! May dalang sumpa ang sanggol na kinupkop ni Luningning. May lahing aswang siya. Kaya sinasalakay tayo ng mga aswang dahil sa sanggol na yon. Dapat ibigay nyo na ang sanggol sa kanila para matapos na ang panggugulo nila sa atin. Anong kalokohan na naman ito, Aling Fidela? Wala ka bang ibang gagawin kundi sisihin ang sanggol na walang kamalay-malay at walang ginagawang masama? Kung dahil sa sanggol na yon, ginugulo tayo ng mga aswang. Mas mabuti nang mawala ng sanggol. Ibigay nyo na ang sanggol sa mga aswang. Tutale, may lahing aswang naman ang sanggol na yon. Narinig namin na sumasang-ayon sa kanyang ilan sa mga taga-baryo, Miss Ligaya. Hindi ko akalain na hindi pala mga aswang lang ang kalaban namin ng gabing yun, kundi pati ang mapanghusga na si Aling Fidela at ng iba pang taga-baryo. Ngunit biglang sumingit si Mang Isko.
Tumigil ka na, Fidela. Hindi solusyon ang isuko ang sanggol sa mga aswang. Aba, ikaw ang pinuno ng baryong Tomang Isko. Hindi ba dapat ikaw ang nangunguna sa pagprotekta rito? Wala ka bang malasakit sa mga nasasakupan mo, Mang Isko? Sinabi sa akin ng tanod na si Mang Julian na kasama mong nagpunta sa bahay ni Daluningning na sinabi mo raw na kapag nanganib ang baryo dahil sa sanggol na yon, si Luningning ang mananagot. O ano ngayon ang nangyayari? Inaatake na tayo ng mga aswang dahil sa sanggol na yon. Wala ka pa bang gagawin? Ha, Mang Isko? Sandali, Mang Isko. Hindi kasalanan ng sanggol kung bakit may mga aswang na sumugod dito sa atin. Kaya wala tayong dapat nasisihin. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang biglang may sumulpot na mga aswang. Ayan na naman sila. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kung ang sanggol ang gusto ninyo, pasensyahan tayo. Hindi niyo siya makukuha sa akin. Agad na naglabas ng kanya-kanyang sandata ang mga kalalakihan sa baryo. Mga itak, palakol, sibat at iba pa. Ramdam ko ang tensyon sa hangin at bawat isa'y nag-aalab ang kagustuhan na tulungan akong ipagtanggol ang baryo laban sa mga aswang. Bantayan ang mga bata at matatanda. Huwag hayaang makalapit sa kanilang mga aswang. Sa ngalan ng liwanag, lumayas kayo mga anak ng dileme. Exorciso vos, creatura tenebrarum, in nomine luces, eterne. Exorciso vos, creatura tenebrarum, in nomine luces, aternae. Exorciso vos, creatura tenebrerum, in nomine luces, eterne. Habang umuusal ng pangontrang orasyon si Apolinario, muling inihanda ni na Tomas at Dario ang kanilang mga itak. Subukan niyong lumapit. Tatagpasin ko mga liig ninyo. Ayaw nyo talagang tumigil, ha? Sige! Lumapit kayo nang makita ninyo ang hinahanap ninyo! Inihanda ko ang aking buntot pagi at magsisimula na sanang bumigkas ng pangontrang orasyon, ngunit nanlaki ang aking mga mata nang biglang sumulpot ang isang aswang na hindi ko inakala na muli kong makikita. Siya yun. Siya ang nakita ko noong nagsasagawa ako ng ritual. Siya ang ama ng sanggol. Ano? Siya ang ama ng sanggol? Ang halimaw na yun? Kung nandito siya, ibig sabihin, gusto nga niyang kunin ang anak niya. Ikaw pala ang kumuha ng anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Kung hindi, guguluhin namin ang baryong ito. Papatayin namin ang lahat ng mga tao rito. At huwag kang magkakamali na itakas ang anak ko. Dahil kahit saan ka magtago, hahanapin kita! Hindi niya maaaring makuha ang sanggol. Dahil kapag nangyari yun, hindi na natin mapipigilan ang kapalaran nito. Matutulad siya sa kanyang ama. Isang makapangyarihang uri ng aswang. Kayo nang bahala sa iba. Ako ang haharap sa kanya. Pero Luningning, mukhang malakas ang isang yan. Kailangan mo ng makakatulong. Kaya yan ni Luningning. Ano pa siya ang albularyo ng ating baryo? Maniwala kayo kay Luningning. Kaya niyang harapin ang aswang na yan. Para sa sanggol at para sa ikatatahimik ng baryo natin. Sige Luningning, ikaw ang humarap sa kanya. Kami nang bahala sa iba! Maraming salamat, Apolinario. Ako ang humarap sa aswang, ang ama ng sanggol. Mahigpit kong hinawakan ang dala kong buntot pagi at nakahanda na ang pangontrang orasyon na aking sasambitin. Hoy! Kilala kita. Ikaw ang ama ng sanggol, hindi ba? Kung nanggugulo kayo rito dahil gusto niyong makuha ang sanggol, nagsasayang lang kayo ng oras dahil wala kayong mapapala. Wala kang mapapala dahil hindi mo makukuha ang sanggol.
Hindi mo siya madadala sa kasamaan! Malakas ang loob mo, babae, na hamunin ako. Hindi porket albularya ka, ay kaya mo na ako. Nagkakamali ka! Hindi wala sa kalingkingan ng kapangyarihan ko ang anumang kapangyarihan na meron ka! Habang matapang kong hinaharap ang halimaw, kitang-kita ko ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Lalo pang nanlisik ang mapupula niyang mga titig at bumulaga ang kanyang matutulis na ngipin na gustong-gusto ng manglapa. Pilit kong nilalakasan ang loob ko. Kahit ang totoo, nanginginig na ang buo kong katawan sa tindi ng kaba. Iba ang aswang na yon. Ang presensya niya ay mabigat. Mas nakakakilabot kaysa sa mga kasama niyang aswang. Kung ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang anak ko. Dahil sisiguraduhin kong dadanak ang dugo sa baryong ito kapag nagmatigas ka pa, babae! Maya-maya'y umangil siya ng nakakatakot at nilusob ako. Kitang-kita ko ang naglalaway niyang bibig at ang mahahaba't matutulis niyang kuko na nakahandang sumunggab sa akin. Ngunit mabilis akong nakaiwas at hinampas ko siya ng buntot pagi sa katawan. Nakita kong nasaktan siya nang hampasin ko siya ng buntot pagi. Ngunit hindi yun sapat upang mapabagsak ko siya. Sandali lamang siyang nasaktan, tsaka muling nakabawi ng lakas. Ramdam kong lalo pang tumindi ang galit niya sa mga sandaling yun. Ang paggalaw niya ay mas mabilis at mas mapanganib. Sinabi ko na sa'yo na hindi uubra sa akin yan. Hindi ako basta tatabla ng buntot pagi o anumang pangontra na hawak mo! Nakabawi agad siya sa paghampas ko ng buntot pagi. Ang ibang aswang, kapag hinahampas ko, nahihirapan ng makatayo. Pero siya, nakatayo ka agad. Hindi siya basta-basta aswang. Kailangan ko gumamit ng makapangyarihan dasal para mapahina siya. Bumigkas ako ng isang dasal na nagmula pa sa lumang aklat ng aking mga magulang. Isa ito sa mga mabisang pangontra laban sa mga aswang. Sa ngalan ng tanglaw at kadalisayan, pawi ng aninot karimla na bumabalot sa puok na ito. Lumayas kayong mga nilalang ng dilim sa bisa ng liwanag na walang hanggan. Viseri Tenebrae! Naramdaman kong umihip ng malakas ang hangin. Kasunod ang mga malalakas na pag-angil ng mga aswang na wari nahihirapan. Hindi lang ikaw ang manghihina at mahihirapan. Pati na rin ang mga kalahi mong aswang! Anong ginawa mo? Nangihina ako! Magaling, Luningning. Mas mabuting gamitin ang mga makapangyarihan na orasyon at dasal laban sa malalakas na uri ng aswang na gaya niya. Ngunit maya-maya, laking gulat namin ni Apolinario nang biglang nakatayo muli ang aswang na ama ng sanggol. Saglit lang itong nanghina at nasaktan sa dasal na aking binigkas. Muling bumalik ang lakas nito na para bang walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay mas lalong nagliyab sa galit. Anong nangyari? Bakit tila hindi tumatalab sa kanyang dasal? Parang hindi man lang siya naapektuhan. Teka, ako naman ang muling magbibigkas ng orasyon. Saglit lang umipekto sa akin ang kung anumang dasal na yan o orasyon. Dahil hindi ako mahinang klase ng aswang, mga hangal! Isa akong mataas na uri ng ragkawan, kaya baliwala sa akin ang anumang pangontrang dasal o orasyon na yan. Nag-aaksaya lamang kayo ng lakas ninyo! Hindi rin umepekto sa aswang ang orasyong binigkas ni Apolinario. Saglit lamang itong nanghina
Ngunit agad ding nakabangon. Tila mas lalo pang lumalakas ang halimaw. At dahil sa taglay nitong tibay, lumakas din ang loob ng iba pang aswang. Nakahanda na naman silang sumugod sa amin. O Diyos ko! Anong klaseng halimaw yan? Napakalakas niya! Anong gagawin natin? Ibigay mo na sa akin ang sanggol, babae. Dahil sa oras na nakasama ko ang anak ko, dalawa na kami maghahari sa mga aswang na kalahi namin. Mas lalakas ang aming puwersa. Diyos ko! Dito na tayong lahat mamamatay! Wala na tayong ligtas sa mga aswang na yan! Kung bakit kasi ayaw pang ibigay ang... Hindi na naituloy ni Aling Fidela ang sasabihin dahil laking gulat niya nang may makita siyang isang matingkad na liwanag na papalapit. Nang lingunin ko ang pinagmumulan nito, kahit ako'y hindi rin makapaniwala sa aking nakita. Si Jarosa, bitbit niya ang sanggol. Pero anong hiwaga to? Bakit nagliliwanag ang sanggol? Anong nangyayari sa sanggol na yan? Saan nagmumula ang liwanag niya sa katawan? Ngayon lamang ako nakakita ng ganyan. Anong kababalagan ito? Kahit ako, gulat na gulat kanina nang biglang magliwanag ang katawan niya. Pagkatapos, itinuro niya ang labas. Parang ipinapahiwatig niyang gusto niyang lumabas ng bahay. Hindi ako pumayag sa una. Pero parang may boses akong narinig sa isip ko na dapat kaming lumabas. Kaya narito kami. Isa lang ang ibig sabihin nito. May kakaibang kapangyarihan ng sanggol. Hindi dilim, kundi liwanag ang taglay niyang lakas. Mas nangingibabaw ang liwanag kaysa sa dilim na nananalaytay sa kanyang dugo. Anong nangyayari sa anak ko? Bakit siya nagkakaganyan? Anong liwanag yan? Maya-maya'y lalo pang sumiklab ang liwanag sa paligid. Kasunod ang mga malalakas na pag-angil at ang paghiyaw ng mga aswang na isa-isang bumulagta sa lupa. Anong nangyayari sa akin? Unti-unting nasusunog ang katawan nila. Paano nangyari yun? Gulat na gulat kaming lahat nang makita naming biglang nagliyab ang mga katawan ng mga aswang, Miss Ligaya. Maging ang aswang ng ama ng sanggol ay nilamon din ng apoy. At ang kanilang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang init ng apoy ay sumiklab sa hangin na mas lalong nakapagpasindak sa mga natitirang aswang. Nakakamanga, nasunog yung mga aswang dahil sa matinding liwanag na nagmumula sa sanggol. Paano? Paano nangyari ito? Ang anak ng aswang, naglalabas ng liwanag? Ang ibig sabihin, hindi masama ang sanggol. May kabutihan sa kanyang kalooban. Hindi nagtagal, isa-isang namatay ang mga aswang. Ang apoy ang tumupok sa kanilang kasamaan. Muling nagbalik ang katahimikan sa buong baryo. Tapos na. Wala na ang mga aswang. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Liwanag laban sa dilim. Anak man siya ng malakas na uri ng aswang. May dugo rin ng kabutihan na nananalaytay sa kanya. Yun ay dahil siya'y kalahating ordinaryong tao. Siguro naman niya sa kabutihan ng kanyang ina na mas nangingibabaw kaysa sa kasamaan ng kanyang ama. Hindi! Imposible ito! Hindi pwede! Paano nangyari yun ang sanggol na yan ay nagliwanag at tinalo ang mga aswang? Manahimik ka na ka, Fidela! Pasalamat ka na lang sa sanggol na ito. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka pinagpiestahan ka na ng mga aswang! Dali-dali kong pinuntahan ng sanggol. Kinarga ko siya't niyakap ng mahigpit. Naisip ko na kahit may masamang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat, kaya niyang magdala ng liwanag at pagbabago sa mundong puno ng takot at kadiliman. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yun. Pero gusto naming magpasalamat sa iyo.
Maraming salamat sa pagliligtas sa buong baryo. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong maiyak sa nangyari. Pakiramdam ko, kahit wala pa akong nagagawa, ay parang nagtagumpay na ako. Mas pinili ng sanggol ang daan patungo sa kabutihan kaysa magpasakop sa kasamaan. Pinakita niya na kahit iba ang kanyang pinagmulan, ay nasa katauhan pa rin niya ang pagiging ordinaryong tao. Maya-maya ay biglang nagsalita si Mang Isko. Mga kabaryo, pakinggan ninyo ko. Ang nasaksihan natin ay isang palatandaan na ang sanggol na ito ay hindi banta sa ating baryo. Dahil sa kanya, namatay ang mga aswang. Ibig sabihin nito, hindi siya sumpa o masamang nilalang. Isa siyang mabuting sanggol. Kaya Luningning, Charosa, at pati na rin sa sanggol na ito, patawarin ninyo kami kung pinagdudahan namin siya. Patawarin niyo rin ako, Luningning. Nagkamali rin ako. Masyado rin akong mapagduda. Sana'y mapatawad ninyo ako. Wala na kayong dapat na ikatakot. Hindi masamang nilalang ang sanggol. Ang sanggol na ito ang tunay na bayani at tagapagligtas ng baryo. Mula sa araw na ito, ang sanggol na ito ay hindi na magiging tinik sa ating baryo, kundi isang biyaya. Protektahan natin siya, gaya ng pagprotekta na ginawa niya sa ating lahat. Hindi ka nagkamali, Luningning. May kabutihang nananahan sa puso ng sanggol. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Nandito kaming lahat para sa iyo at sa sanggol. At ako man, kahit nagduda ako noon, ngayon ay handa na akong maging tagapagtanggol ng sanggol na yan. Ang liwanag na nagmula sa sanggol ang tuluyang pumuksa sa mga aswang. Ngayon, ang pagkakaisa ng buong baryo ang magpapatibay sa lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin maawat si Aling Fidela. Hindi pa rin siya kumbinsido na may kabutihan sa sanggol. Para sa kanya, may mali pa rin sa sanggol. Liwanag nga ba ng kaligtasan o paunang palatandaan ng kapahamakan? Huwag kayo magbulag-bulagan! Dugo pa rin ng aswang ang dumadaloy dyan! Hoy, Fidela! Tigilan mo na nga yan! Kung hindi dahil sa sanggol na ito, wala ka na ngayon! Ginawa ka na sanang hapunan ng mga aswang! Pwede ba, Aling Fidela? Tama na yung pagiging negatibo ninyo. Magpasalamat na lang kayo dahil walang nangyaring masama sa inyo. Ay, bakit ako magpapasalamat, Aber? Paano kayo nakasisiguro na hindi magiging banta sa baryong sanggol na yan kapag lumaki yan? Ay nako Fidela, tingnan mo nga. Ang mga tao ay wala nang masamang sinasabi tungkol sa sanggol. Napatunayan na niya na kabutihan ang dala niya rito sa atin at hindi kapahamakan. Kung ayaw mong maniwala, hindi ka namin pipilitin. Mga kasama, huwag na nating pansinin si Fidela. Tulungan ninyo akong kumustahin ang iba pa nating mga kasama. Baka may nangangailangan ng tulong. Walang sino man ang pumansin kay Aling Fidela. Naririnig pa rin namin ang kanyang mga sinasabi, ngunit pasok at labas na lang sa kabilang tenga ang ginagawa namin. Sa isip namin, wala na talagang pag-asang magbago ang matandang yun. Matapos ang gabing yun, nagbalik na ulit sa katahimikan ang baryo. Nahinto na rin ang mga bulungan ng mga tao tungkol sa sanggol. Si Aling Fidela na lang ang nagpapakalat ng tsismis. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Isa-isa nang humingi ng tawad sa sanggol ang mga tao sa baryo. Ang mga nasugatan dahil sa paglusob ng mga aswang ay tinulungan naming gamutin. At ang mga kasama naming binawian ng buhay ay pinagtulungan naming ipalibing. Unti-unti, muling bumalik ang sigla at pagkakaisa ng mga tao sa baryo. Sa kabila ng mga pangyayaring nagdulot ng takot at pangamba, natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali, ang bawat isa, at ang kahalagahan ng pagkakapit-bisig sa oras ng pangangailangan.
Makalipas ang ilang araw, Alam mo, kung tutuusin, bukod kina Luningning at Apolinario, isa ka sa mga nagpakita ng kakaibang tapang nung sumugod yung mga aswang Dario. Pero ang tunay na tapang ay marunong ding tumanggap ng pagkakamali. Kaya saludo ko sa iyo. Huwag mong sayangin ang natutunan mo. Gamitin mo yun, hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa proteksyon at kapakanan ng buong baryo. Ang lakas at tapang mo ang magiging inspirasyon sa iba. Salamat, Tomas. Masakit aminin pero totoong sinabi mo. Natuto akong wag nang maging mapagduda. Sinabi mo yan Dario. Baka mamaya pagdudahan mo na naman ang kakayahan ko bilang albularya at ang sanggol. Pangako ko yan sa inyo. Hindi na ako magiging mapagduda. Natuto na ako sa mga nangyari. Isa na lang talagang pinagdududahan ko. Kasasabi mo lang na hindi ka na magdududa. Ano na naman yung isang pinagdududahan mo, Aber? Ang nararamdaman ninyong dalawa sa isa't isa? Nilusob na tayo ng mga aswang at lahat. Hindi ko pa rin alam kung anong estado ninyong dalawa. Ano kasi? Ganito kasi yun eh. Ano nga ba? nasa ganun kaming tagpo nang bigla naming makita si Aling Fidela na papalapit sa aming kinatatayuan, Miss Ligaya. Malapit na siya sa amin kaya naisip naming pumasok sa bahay para doon na lang kami mag-usap at para maiwasan din ang tsismosa naming kapitbahay. Ngunit Sandali lang. Luningning. Kung manghuhusga lang po kayo o chismis na naman ang sasabihin nyo, wala kaming panahon na pakinggan yan, Aling Fidela. Pasensya na. Kaya nga po, kung may masama na naman po kayo sasabihin tungkol sa sanggol, huwag nyo na pong ituloy, Aling Fidela. Kung ayaw mo makarinig sa amin, at hindi magandang salita. Ay, sandali. Hindi ito chismis o panghuhusga kung bakit ako naparito. May nangyari kasing kakaiba kagabi. Ano na naman ang nangyari kagabi, Aling Fidela? Ganito kasi yun eh. Ay, kain lang ng kain habang anak. Masarap ang niluto kong ulam ngayon. Kaya ubusin niyo yung pagkain sa mga plato niyo, ha? Ay, teka. Nakalimutan kong pinawin yung mga nilabhan ko sa likod bahay. Ay, sandali lang ha, babalik ako. Kumain lang kayo dyan. Bakit naman kasi nakalimutan kong pinawin ang mga sinampay ko? Ay, nako. Ay, ang dilim na dito. Bakit kasi hindi ko pa napinaw ang mga sinampay kaninang may liwanag pa eh? Wala pa namang buwan ngayon. Ay, nako talaga. Ano yun? Para may kumakaluskos sa mga halaman. Ano kaya yun? May mga mapupulang mata na kasilip sa akin! Aswang! Aswang! Ano? Nakakita ka ng aswang, Aling Fidela? Hindi ba namatay ng mga aswang? Ibig sabihin, meron pang nakaligtas? Hindi ako maaaring magkamali. Aswang yung nakita ko nakasilip sa akin mula sa likod ng mga halaman. Nakakakinabot yung mapupula niyang mga mata. Ano nangyari, Aling Fidela? Inatake ka ba ng aswang na yun? Hindi. Hindi niya ako nalapitan dahil... Aswang! May aswang! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Teka, saan nagagaling yung liwanag na yun? Nakita ko na liwanag na yun! Diyos ko! Ang sanggol! Naglalakad ang sanggol at nagliliwanag! Nakita ko ang sanggol. Nagliliwanag ang katawan niya. Nang makita ng aswang ang liwanag, narinig kong humiyaw ito at bigla na lang naglaho sa dilim ng gabi. At pagkatapos, bigla rin nawala ang sanggol. Iniligtas ako ng sanggol, Luningning.
Iniligtas niya ako! Ikinagulat namin ang sinabi ni Aling Fidela. Hindi kami makapaniwala na magagawa ng isang sanggol ang maglakad. Paano mangyayari yun? Ilang buwan pa lang ang sanggol. Kung totoo ang sinasabi mo, Aling Fidela, paano nakapaglakad ang sanggol? At saka ang sabi mo, gabi nangyari yun, paanong... May hindi ako nasabi sa'yo, Luningning. Tiyang, anong alam nyo? Narinig ko ang pinag-usapan nyo. Kagabi kasi, akala ko ay nawawala siya. Nawawala? Paano nangyaring nawawala, Tiyang? Habang naliligo ka kagabi, at ako naman ay nagluluto, iniwan ko muna ang sanggol na nakahiga sa papag. Pero nang silipin ko ulit, nawawala na siya. Hindi ko alam kung saan napunta, kaya hinanap ko siya kung saan-saan. Ipapaalam ko na sana sa'yo, pero nang tingnan ko ulit ang papag, naroon na ulit siya. Kung totoo ang sinasabi ni Aling Fidela, ang sanggol nga nagligtas sa kanya. Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo ang sinasabi ko. Nakita ko ang sanggol na nagliliwanag. Siya nagligtas sa akin mula sa aswang. Maniwala kayo sa akin! Naniniwala ako sa sinabi mo, Aling Fidela. Apolinario? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot. Pasensya ka na kung nagulat kita, Dario. Napadaan lang ako at nakita ko seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Kaya, nakinig na ako. Apolinario, may posibilidad ba talagang magawa yun ng sanggol? Yung maglalakad? Posible yon. May lahing malakas na uri ng aswang ang sanggol. May kakayahan siyang makaramdam ng panganib. Kaya kusang gumising ang kanyang kapangyarihan sa oras ng matinding banta. Ngunit kakaiba siya. Dahil sa halip na dilim ang lumalabas mula sa kanyang katawan, liwanag ang lumalabas. Ibig sabihin, mas binipili ng kanyang kaluluwa ang kabutihan kaysa sa kasamaan na nananalaytay sa kanyang dugo. Ibig sabihin, kahit sanggol pa lang siya, marunong na siyang kumilos para tumulong sa nangangailangan o kung sinong nasa panganib? No, hindi pa ba siya ganap na nakakaunawa? Gumagalaw na ang kapangyarihan sa loob niya. Ayon sa kabutihan ng kanyang puso, yan ang tunay na tanda na hindi siya isang sumpa, kundi isa siyang biyayang pinadala dito sa ating baryo. Ibig sabihin, hindi pa pala nauubos ang mga aswang. May mga natitira pa rin. Hindi naman talaga nauubos ang mga aswang. Nariyan lang sila nagtatago, naghihintay ng tamang oras para muling umatake. Simula ngayon, hindi ko nahuhusgahan ang sanggol. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga sinabi ko. Nagsisisi na ako sa lahat. Hindi ko akalain na siya ang magliligtas sa buhay ko. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Aling Fidela Mistigaya, ang reyna ng chismis at reyna ng mga mapanghusga. Ngayon ay humihingi ng tawad at nagsisisi sa lahat ng kanyang nagawa. Para bang ang kanyang masamang pag-uugali ay biglang napalitan ng kabaitan at biglang lumitaw ang hangarin niyang magbago. Huwag na ho kayong umiyak, Aling Fidela. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Naniniwala na kami sa'yo na iniligtas ka nga ng sanggol. Naku, Fidela, kung hindi ka pa muntik atakihin ng aswang, hindi ka pa matatauhan. Mabuti na rin at nangyari sa'yo yan para magtanda ka at huwag nang maging mapanghusga. Kaya agad nagsisisi na ako eh. Kung hindi ako iniligtas ng sanggol, makapatay na ako ngayon. Kawawa naman ang mga anak ko kung nagkataon. Simula ngayon,
Magbabago na ako. Magbabago na talaga ako. Mabuti naman at naisip mo na magbago na, Aling Fidela. Hindi kasi talaga maganda yung palagi kang nagpapakalat ng chismis dito sa baryo eh. Sana simula ngayon, maging aral na talaga sa'yo ang lahat ng nangyari. Huwag kayo mag-alala. Naniniwala na ako na ang sanggol ang tagapagligtas ng ating baryo. Dahil maayos ng lahat, magpapaalam na rin ako sa inyo. Babalik na ako sa kabilang baryo. Kailangan nila ako roon. Hindi na ako mangangamba na iwang kayo. Dahil narito naman si Luningning at ang sanggol na magtatanggol sa baryo. Kung sakaling may gumambala na namang mga aswang. Maraming salamat muli, Apolinario, sa lahat ng tulong mo sa amin. Kapag may oras ka, dumalaw ka ulit dito ha. Palaging bukas ang baryo para sa iyo. Hindi man dito nakatira si Apolinario. Nandito pa rin ang puso niya sa baryo. Babalik-balikan niya pa rin ito. Hindi ba, Apolinario? Oo naman, Tomas. Malaking bahagi ng buhay ko ang baryong ito. Kaya kapag kinailangan ninyo ang tulong ko, pupunta ako dito at pupunta. Ganyan ko kamahal ang baryong ito. Kahit hindi na ako nakatira, mananatili pa rin ang aking malasakit sa mga taga rito. Ikaw na ang bahala sa sanggol, Luningning. Nasa iyo nakasalalay ang paghubog sa kanya. Bilang isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala, Apolinario. Ako nang bahala sa kanya. Wala kang dapat ikabahala, Apolinario. Kasama ako ni Luningning sa paggabay sa sanggol. Hindi namin siya pababayaan. At sisiguraduhin naming matututo siyang maging mabuting tao na sadyang nararapat na mangyari. Mula nang umalis si Apolinario, hindi na muling ginambala ng mga aswang ang baryo. Wala na ring nabalita ang tao o hayop na nabiktima ng mga to. Natahimik na ang buong baryo. Ano sa tingin mo, Luningning? Anong pangalan ng bagay sa kanya? May naisip na akong pangalan para sa kanya, Tomas. Zeya. Yan ang ipapangalan ko sa kanya. Ang ibig sabihin ng Zeya ay binhi ng liwanag dahil siyang simula ng bagong pag-asa para sa atin. Ay, magandang pangalan. Seiya. Isang pangalang hindi makakalimutan ng sinuman. Seiya. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niyan. Ang batay hindi sumpa, kundi biyaya. Seiya, natanda ng iyong panibagong buhay. Buhay na malayo sa kadiliman. Napangiti ako habang yakap si Zeya. Sa mga sandaling ito, anak ko na siya. At ako na ang kanyang ina. Ang dating sanggol na kinatatakutan ng ilan ay ngayon naging simbolo ng liwanag at pagkakaisa. Ngunit habang nasa ganun akong tagpo, naramdaman ko ang pagyakap sa amin ni Tomas. Luningning, gusto kong sabihin sa iyo, hindi lang ako narito para kay Seiya. Nandito na ako para sa iyo. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Matagal ko na rin gustong mangyari yan, Tomas. Pero ngayon ko lang nakumpirma. Handa na rin ako. Hindi lang dahil kay Zeya, kundi dahil gusto kong makasama ka sa bawat hamon ng buhay. Ay aba, kung ganon, hindi lang katahimikan ang bumalik sa baryo. May bagong simula na rin para sa inyong dalawa na alam kong matagal nang nagmamahalan. Masaya ako para sa inyo. Hindi nagtagal, ikinasal kami ni Tomas. Naging mabuti siyang asawa sa akin at mapagmahal na ama kay Zeya. Kahit hindi niya ito tunay na anak, minahal at itinuring niya si Zeya na parang sarili niyang anak. Lumipas pa ang maraming taon, ang sanggol na minsang kinatatakutan ng mga tao, ngayon ay isa ng dalagita. Si Zeya ang binhi ng liwanag, lumaki na mabait, masunurin at matalino. Walang bakas ng kadiliman sa kanyang puso.
Pinuputulan namin siya ng kuko kapag napapansin naming mahaba na ang mga ito. Nananatili pa rin ang matutulis niyang mga ngipin. Ngunit hindi na yun halata kapag siya'y nagsasalita. Para na lamang siyang may karaniwang ngipin. Ako at si Tomas, tuwing tinitignan namin siya, hindi namin maiwasang ngumiti. Para bang pinawi ng presensya niya ang lahat ng takot ng nakaraan. Ngunit may isang bagay na itinuro namin sa kanya. Ang itagong mabuti, ang taglay niyang kapangyarihan. Anak, itago mo na yung liwanag na nasa loob mo. Gamitin mo lang yan kapag may panganib na darating. Zeya anak, hindi ka dapat matakot sa sarili mong kapangyarihan. Hindi ito sumpa. Isa itong biyaya. Pero tandaan mo, dapat mo itong pangalagaan at gamitin sa tamang panahon kapag kinailangan. Lumaki si Zeya na maingat na itinatago ang kanyang lihim. Sa kabila nito, pinili niyang mabuhay ng simple. Kahit pataglay niya ang kakaibang kapangyarihan. Buhat noon, kailanman ay hindi na namin siya nakitaan ng anumang palatandaan na siya'y isang aswang. Mas nanaig sa kanya ang pagiging tao kaysa sa pagiging halimaw. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Ligaya. Sana ay may natutunan ang iyong mga tagapakinig. Sa inyong palagay, babalik pa kaya ang mga aswang para guluhin ang aming baryo? O tuluyan na silang natakot sa taglay na kapangyarihan ni Zeya? Hihintayin ko ang inyong mga kasagutan sa comment section, mga kapwa ko tagapakinig. Huwag niyo rin kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Muli, ako si Luningning. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kumusta, Luningning? Isang kakaiba ngunit napakagandang kwento ang binahagi mo sa ating mga tagapakinig. Ang iyong karanasan ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang, kundi isang paalala na kahit gaano kadilim ang pinagmula ng isang tao, palaging may pag-asa na magbago at mamuhay sa liwanag. Kung iisipin, kahawig ito ng karanasan natin sa totoong buhay. Ilan sa atin ay pwedeng may nakaraan na hindi maganda, mga pagkakamali, maling desisyon o pamilyang may mabigat na pinagmulan. Ngunit ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo pinalaki, kung anong mga aral ang tinuro sa atin at kung paano natin natutunang pumili ng tama. Samantala, si Zeya naman ay katulad ng kabataan natin ngayon. May kanya-kanyang kakayahan at mga bagay na minsan ay hindi natin lubos na unawaan. Bilang mga magulang, tungkulin nating gabayan sila, hindi para husgahan o itaboy, kundi upang ipakita na mas makapangyarihan ang kabutihan kaysa anumang kadiliman. Kung may natutunan tayong lahat sa karanasan ni Luningning, ito ay ang huwag tayong mabilis na humusga sa pinagmula ng isang tao, sapagkat minsan, sa mga taong pinagdududahan natin, doon mismo nagmumula ang liwanag na magliligtas sa atin. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Luningning at Zeya. Naway magsilbi itong paalala na anuman ang ating pinagdaanan, palaging may bagong simula. Ang liwanag ay palaging mananaig, basta't pipiliin natin itong palakasin at pagyamanin sa ating puso. Hanggang sa muli, ako si Miss Ligaya, nagsasabing manatili tayong maging liwanag sa isa't isa. Magandang araw po sa inyong lahat.